Para sa mga mamis dyan na nauubusan na ng idea ng ipapaulam sa kanilang mga anak, nako, itry nyo to mga mi dahil sigurado magugustuhan nila to. At ang kagandahan pa dito, pwede natin tong i-stock sa freezer hanggang 6 months. Kapag wala kayong maisip na ulam, dukot lang kayo sa ref at pwede nyo na tong initin. Sa plastic na labo ko lang to nilagay kasi gantong-ganto din yung baon namin nung college kami. Nag-apartment kasi kami noon sa umalayo si mama at palagi niya kaming pinapabaunan ng ganto para daw makatipid kami at hindi kami bili ng bili lang sa labas. So alam niyo na guys, mahilig talaga kami mag-stock ng mga ulam, lalo na si mama. Ayaw niya kami nang bumibili sa labas para daw makasigurado siya na malinis yung kinakain namin. Itong lulutuin ko pala na to ay 2 kilong kasim. Pero pwede naman kayo ditong maglagay ng iba pang part ng baboy. Basta lagyan nyo lang ng konting taba. Hugasan lang natin tong mabuti at kailangan natin tong patiktikin dahil imamarinate pa natin to ng 1 oras. Sa pagmamarinate naman ito, maglalagay tayo ng 3 cups ng pineapple juice at 2 cups naman ng toyo. 2 teaspoon ng pepper at 1 cup ng sugar. Haluin lang natin itong mabuti hanggang sa matunaw yung sugar at imamarinate naman natin to ng 1 oras lang. Take note guys, 1 hour lang natin itong imamarinate dahil yung pineapple juice nakakapagpalambot siya ng karne. So pag matagal natin itong iminarinate, baka naman magkalasag-lasag na yung karne. After 1 hour naman, dito sa pan, mag-isa lang tayo dito ng bawang at sibuyas. Intayin lang natin itong mag-golden brown bago natin ilagay yung karne. Tanggalin muna natin sa pinagmarinatean itong karne para masangkot siya siyang mabuti at maging masarap siya. Igisa lang natin itong mabuti dito sa bawang at sibuyas hanggang sa mag-half cook siya at gumanda yung kulay. Pero yung pinagmarinatean nito, wag nyong itatapon dahil gagamitin pa natin yun mamaya. Takpan lang muna natin to at haluin nyo din paminsan-minsan para hindi masunog yung bandang ilalim. After 20 minutes nga, ito maganda na yung kulay niya at lumabas na din yung katas. At dito, pwede na din natin ilagay yung pinagmarinatean para maluto pa siya ng husto. Grabe naman to, amoy pa lang nakakagutom na. Kaya siguraduhin nyo din guys na gagawin nyo to at balitaan nyo ako kung nagustuhan din ng mga anak nyo. At kapag ka nga malambot na to at nakuha nyo na yung gusto nyo lambot, pwede nyo na tong patayin. Palamigin nyo muna to bago nyo ilagay sa plastic labo. Pero kung meron naman kayong container, pwede naman na dun nyo ilagay. Tapos hiniwalay ko pala yung sauce niya dito sa karne. Ginawa ko lang naman yon para pantay-pantay yung karne na mailagay ko dito sa plastic labo para walang daya, ganun. Para sa akin, mas okay na ilagay dito sa plastic labo para hindi takaw space do sa freezer. Tapos ang hirap pang hugasan ng container kapag gantong mamantika. Nakakatuwa naman dahil ang dami ko na namang stock. Masarap pag-stock ng mga gantumi para anytime na wala kang ulam, may madudukot ka sa ref. At kung meron nga din kayong anak na nag-apartment, pwede nyo din pabaunan ng ganto. At least alam nyo na malinis yung kakainin nila. Ipapakita ko na din sa inyo kung paano ko ito iniinit. Syempre, palambutin muna natin dahil galing nga ito sa freezer. Mas maganda kung sa kawali nyo to iinitin dahil habang kumukulo siya, mas lumalapot yung sauce niya. Pero kung tinatamad naman kayo, pwede din naman sa microwave. Fried rice na nga din ako dahil sayang naman yung sauce na natira dito sa may kawali. At ayan na, ready na ang ating ulam. Hindi ko alam ang tawag dito, basta ito yung pinapabaang sa amin ni mama dati. Nakakamiss to. Ito yung ulam namin dati sa college. Ito yung ulam namin tita, binabaon namin ito dati sa apartment. Sarap.